ating lahat. Okay po, una po sa lahat ay lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya naman po ako ng chance na makapag-share sa inyo dito ng Word of God sa ikalawang pagkakataon. So, sa mga nakakaalam ay hindi ko tanda kung anong taon po nagpahayag din ako dito ng Lord's Day. Pero ganun pa man, ay pasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil itong taon na ito yung church na malaki na ibinigay sa akin ng Diyos upang magpahayag ng Lord's Day. Kaya kinakabahan ako. Okay? So ganun pa man, makinig po kayong maigi at makakatulong po kayo sa akin ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng pakikinig. Okay? So, simulan po natin agad yung ating sermon sa pamamagitan po ng panalangin. Diyos na makapangyarihan at mahabagin, na siya po naglalang ng lahat, ng langit at lupa. Nagpapasalamat pa kami, Panginoon, dahil po sa kaligtasan na ipinagkaloy po sa amin, sa bawat isa. Bagamat kami noon ay naniniwala na may Diyos, subalit hindi po kami tiyak sa aming kaligtasan, kaya nabubuhay kami ng ayon sa aming kalooban at kagustuhan. Wala kaming kinalaman sa tunay na ebanghelyo. Kaya sa isang pagkakataon, binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mapakinggan ang tunay na ebanghelyo at sa pamamagitan po ng pagdanak ng dugo ni Kristo sa krus, ang lahat ng aming mga kasalanan ay iyong tinubos. Kaya bilang mga naligtas sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, kami po ay naging mga anak ng Diyos at nananatili kami ayon po sa inyong kalooban sa iyong iglesia upang kami po ay patuloy na makapag-aral ng inyong salita hanggang sa kami po ay lumago ng aming pananampalataya. Kaya sa oras po nito, narito po kami sa inyong harapan nga nakatayo, naway kayo pong magbukas sa aming puso't isipan upang ipaunawa sa amin ang lahat ng aming pinag-aralan sa pamagitan ng banal na Espiritu at kumilos po kayo, wala kaming magagawa kung wala po ang inyong tulong. Mari sa oras po na ito, marami pong mga kapatiran na hindi po makadalo sa pagtitipon. Hinihiling po namin na kayo po ang magbigay ng pag-iingat at kung saan man sila naroon, anumang kanilang ginagawa, naway maitatak sa kanilang puso na sila po ay nararapat sa araw po ng Panginoon ng pagtitipon. Ingatan po niyo sila, Panginoon, hanggang sa maaring sa sunod na pagtitipon ay makasama po namin sila. Ganun din po sa lahat po ng mga churches dito po sa Life Word Mission, naway ingatan po ninyo kami upang patuloy kami makapag-aral ng inyong salita, sapagkat sa oras po nito, lahat ay sabay-sabay kaming nakikinig ng inyong salita. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito at ibigay nyo rin po inyong salita, yung naayon sa inyong kalooban. Ang lahat na ito dinadalangin namin sa pangalan ng inyong anak si Jesucristo nga namatay sa cross dahil sa aming mga kasalanan. Amen. Okay po, buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7. Ecclesiastes chapter 7 verse 1 hanggang 5, magsalitan po tayo magbasa. Ecclesiastes chapter 7 verse 1 to 5. Verse 1, ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Verse 3, mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan sapagkat sa kalungkutan ng mukha ang puso ay masaya.
Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal. Okay po. Muli po, magandang umaga sa atin lahat. Dito po sa ating binasa, dito sa aklat ng Ecclesiastes na isinulat ni Haring Solomon, so sa panahon niya po nito, ay nasa ilalim siya ng kapuspusan ng karunungan ng Diyos, kaya kung bakit na isulat po na ito. No? Kaya kung ating makikita sa ating binasa, ay ang pamagat natin dito sa verse 1, ang mabuting pangalan. No? Mabuting pangalan. Maaring may mga time na napag-aralan nyo na rin po ito. No? So, kung napag-aralan nyo na ito, mayroon na ba napag-aralan nyo na ito, yung mga ganitong pamagat? Kung napag-aralan na, change topic tayo. So, hindi naman po lahat pare-pareho. Kaya kung makita natin dito, pagkatapos nating maligtas, no, dapat magkaroon tayo ng magandang pangalan dahil tayo po ay isang Kristiyano na. No? Pag sinabing Kristiyano, tayo po ay isa Panginoon, si Kristo. No? Maraming mga tao sa Bible na nakakuha ng magandang pangalan sa Panginoon. No? Sila'y naging tapat, maging masunurin hanggang sa wakas, no? Para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, para sa simbahan. Kaya, kumbaga, may mga nakasulat dito kung paano sila naging namuhay na naging tapat. No? Kaya kapag sila'y namatay sa pananampalataya na may mabuting pangalan sa Panginoon, sila itatanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian. At hindi sila hindi mabilang ang mga grupo ng mga anghel ang sumasalubong sa kanila. No? Yung kapag ang isang Kristiyano nga namatay sa cross, namatay sa kay Kristo sa pananampalataya. Paano naman pag hindi mananampalataya? No? So, sa panahon na ito ngayon, sino yung sikat sa mundo nga namatay? Kilala niyo? Sino? Si Michael? Si Mike. Pero hindi natin alam. Pero alam ko po, kapag hindi nakarating sa pagkakilala sa katotohanan, sa kaligtasan, sa mundong ito, sikat, pero pagdating doon sa langit, kabaliktaran. Kaya sa verse 1, makita natin dito yung mabuting pangalan. Mabuting pangalan. Ang mabuting pangalan, mas mabuti kaysa mahalagang pamahid, sabi nga dito. Yung pamahid, ito ay nanguhulugan ng kung anong mayroon tayo, no? O kayamanan, no? Kaya ilang mga taong maraming kayamanan, marangal o marangal sa pagdating sa kayamanan, pero itong pamahid tinutukoy dito, yung panlabas lamang na bagay, no? Panlabas na bagay. Yung mabuting pangalan ay ito yung panloob na bagay, no? Panloob. Kaya pagkatapos na maligtas, kailangan nating maging maganda ang loob. Tulad ni Kristo, sabi nga doon sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 29, nakita natin doon sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso, mapagkumbabang loob. Kaya kailangan nating magpatuloy upang maging katulad sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang isang mabuting pangalan ay makikita din natin dito sa aklat ng mga awit, chapter 8, verse 1. Aklat ng mga awit, chapter 8, verse 1. Makita po natin dito, basahin ko po sa inyo verse 1. O Panginoon, aming Panginoon sa buong lupa, nakakakilalas ng inyong pangalan. Sa itaas ng mga langit ay aawit ang inyong kaluwalhatian. Inaawit ang iyong kaluwalhatian. So, ang tinutukoy nito, sa atin din bilang mga Kristiyano, pangalan natin. No?
Pangalan ni Jesus din ang tinutukoy nito. So, namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. No? Nabuhay muli at umakyat sa langit. Bago siya umaklat sa langit, nakumplito niya ang kanyang misyon, yung pagliligtas sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Kaso, depende ito sa kanilang pananampalataya kung nakabase nga ba sa pangalan ni Kristo, yung nagkaroon ng tunay na kaligtasan. Kaya nakumplito ni Jesus yung kaligtasan sa cross. No? Kaya ang higit na kaluwalhatian kaysa kaluwalhatian ng mundong ito, walang iba, kundi yung kaligtasan. Kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya naisikatuparan sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan sa cross, yung muling pagkabuhay niya, ay ito din yung pagkabuhay ng ating patay na espiritu mula sa kasalanan. No? Kaya ang pangalan ni Jesus ay pinakamagandang pangalan dahil naging bantog ito sa buong mundo. Kahit sino po ay kilala. Kaya bago tayo naligtas, hindi natin ito siya lubos na kilala. Kahit naniwala tayo na may Diyos, pero hindi natin itong lubusan siyang kilala. Pero pagkatapos nating maligtas, alam natin yung wasto o yung tamang kung sino si Jesus. Kaya hindi sapat na maunawaan lang natin ang kaligtasan kung hindi natin alam ang Christian life o yung pagpapatuloy, hindi pa po natin lubusan ng kilala. Okay, kung kaligtasan lang ating nalalaman, kung wala tayong kinalaman sa Christian life, hindi pa natin lubos na makilala. Bakit? Marami pang kailangan nating aralin. Hanggang saan lang po? Hanggang saan yung ating pag-aaral? Hanggang lamang ba sa tuwing linggo lang, tuwing tayo umaatin, kundi hanggang po sa pagdating ni Kristo. Hanggang sa pagdating ni Kristo. Tingnan natin sa mga awit din po, chapter 72, verse 17. Awit, chapter 72, verse 17. Check po sa Biblia, babasahin ko po. Ang kanyang pangalan naway manatili kailanman. Ang kanyang pangalan nawa ay maging bantog hanggang ang araw ay sumikat. Ang mga taon naway pagpalain sa pamagitan niya at tawagin siyang mapalad ng lahat ng mga bansa. So, ang pangalan ni Jesus, yung walang hanggan, yung tinutukoy nito. No? At ang araw ay may napakalaking sakop o yung impluensya sa buong mundo. Sakop yung buong mundo, yung araw. Kaya hinahantulad sa araw ang mga tao sa mundong ito na kapag nasisikatan ng araw, sila'y pagpapalain. So, hinahantulad na si Jesus ay isang katulad ng araw. No? Kaya, ang kanyang pangalan ay may makapangyarihan o maimpluwensya sa buong mundo. Dahil lahat ng tao sa mundong ito, pagpapalain. No? Tatawagin ang lahat ng mga bansa, sila'y mapapalad kapag nakatagpo ng tunay na kaligtasan. Ang Panginoon, katulad na siya ng araw na sinasabi dito. Kasi ang araw, ang mundo, di ba? Ang araw po, so sakop niya lahat ng mundo, nasisinagan. No? So, sa ngayon, sa atin, bilang mga Kristiyano at mananampalataya, so sila'y pagpapalain, nasisinagan ng araw. No? Yung silang nakakatanggap ng kaligtasan. Nakuha niyo po bang ibig kong sabihin? Yung lahat ng sakop ng araw, so si Jesus ang tinutukoy na araw sa sinasabi sa Biblia. Kaya nais ng Panginoon na ang lahat ng tao ay makatanggap ng kaligtasan o buhay na walang hanggan, yung pagpapala. Sinasabi diyan sa aklat ng
1 Timothy chapter 4, di ba? Nakita ko doon sa inyong pag-akyat ng hagdan na lahat ng tao ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at magarating sa pagkakilala sa katotohanan. Kaya first time ko po nakita dito yan sa inyo, nakita ko po yung drawing ng tao. Sa totoo lang, una kong nakitang drawing ng tao, kala ko talaga tao. Kaya nagugulat ako, minsan napapayuko ako, sabi ko baka may tao talaga. Pero kaninang umaga, nung gising ako, tapos naglumakalakad-lakad ako diyan, nakita ko yung drawing ng mga tao. So may iba't ibang klaseng tao pala. Nakita ko may mga nakakulong, may pulis, kung ano-ano yung klaseng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao. Wala tayong pakialam, walang pakialam ang Diyos doon kung ano siyang klaseng tao. Basta tao. Walang pakialam ang Diyos kung ano siyang pinagmulan, anong pinanggalingan, kung anong pinagmulatan niya. Kasi pagharap doon sa Diyos, ang isa lang itatanong ng Diyos sa atin, kung mayroon tayong buhay ng walang hanggan. Hindi niya tayo tatanungin, ikaw ba ay doktor pala nung ikaw ay nasa lupa? Ay punta ka dito, may pasyente pa dito. Gamutin mo muna ito. Yun ba yung pagdating sa langit? Ikaw pala ay engineer. Punta ka dito, mayroon akong ipapatayo sa yung building. Yun ba yung itatanong ng Diyos pagharap natin sa Kanya, sa langit? Hindi. Tatanungin niya tayo pagdating sa paghuhukom kay Kristo kung mayroon tayong buhay na walang hanggan. Kung wala, itatapon niya tayo sa lawa ng apoy. Kaya sa ating mga Kristiyano, bakit natin itong pinag-aaralan? Para malaman natin yung kaibahan natin noon kaysa ngayon na mayroon tayong espiritual na mata na makikita natin yung mga taong hindi pa ligtas. Gusto ng Diyos sila ay maligtas. Gamit ng mga Kristiyano, yung mga naunang naligtas, yun yung gagamitin. Kaya sa atin na mga dito, sa ating brothers and sisters, hindi lahat ng ating mahal sa buhay ay nakatanggap ng kaligtasan. Hindi pa lahat. Kaya kung bakit tayo nauna, hindi lang para ito sa atin, kundi para din sa mga hindi pa saved. Kung bakit tayo nananatili. Kasi kapag nanatili tayo at naging matibay tayo sa ating pananampalataya at naging matatag tayo sa ating pananampalataya, tayo ang gagamitin ng Diyos para sa mga taong hindi pa saved. Hindi niya pwede gagamitin yung mga taong hindi pa lubos nakaunawa kung ano bang ang Christian life, kung ano ba ang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Kung hindi pa malawak ang ating isipan sa ganoon, hindi pa tayo basta-basta magagamit ng Diyos. Kaya ang mabuting pangalan, pagkatapos maligtas, yun dapat ang ating hangarin. No? Yan ang ating hangarin. Kaya ang pangalan ni Jesus ay may napakalaking impluwensya sa mundong ito magpakailanman. Kaya, ngunit kapag ang isang tao ay makapunta sa kamatayan nang hindi ligtas, naligtas, si Jesus ay magiging hukom, yung walang hanggang hukom sa harap niya. Walang hanggang, may buhay na walang hanggan, may paghuhukom na walang hanggan. No? Kaya, kung makita din po natin sa aklat po ng ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 1. Check niyo po sa Biblia. Ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 1, babasahin ko rin po sa inyo. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inatasan kita. Kita niyo po, sino pong inatasan? Si Apostol Pablo, Timoteo. Maging sa panahon natin ngayon, sakop tayo nito. Sakop tayo. Kaya doon sa binasa natin kanina, kung ating po makikita, doon sa aklat ng Awit 72 verse 17, naging bantog hanggang ang araw ay sumikat. No? So ano pong araw na sumikat? Hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. No? Pag sumikat ng araw, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, mananatili ang kanyang pangalan na maging bantog sa buong mundo. Kasi nga, ipapangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng sanlilikha. Sa lahat ng sanlilikha. Kaya lahat pagpalain, lahat ang pangalan ni
Ang pangalan ni Jesus ay napakagandang pangalan sa buong mundo. Kaya marami sa ating mga brothers and sister, mga evangelist na kapag kaanak sila, ipinapangalan nila ang kanilang mga anak sa mga sikat na mga malalalim na pananampalataya sa kasulat sa Biblia, di ba? Mayroon silang pangalan na si Caleb, may si Joshua, si Samuel. Kaya lang walang second Samuel. Ayaw na nila sundan. No? Kaya inahantulad nila ang kanilang, kumbaga, gayahin. No? Gayahin yung pananampalataya. No? Kaya, ang pagligtas sa pamagitan ni Jesus ay may pinakamagandang pangalan. Ito ay isang tinatawag natin na Kristiyano. Ang ibig sabihin, ang salitang Kristiyano, Kristo, kay Kristo ako. Kaya minsan, ang mga Kristiyano mahihirapan, no? Sa pamumuhay bilang mga Kristiyano. Bakit? Dahil dati, ang ating buhay, ating ginagampanan lang, yung ating buhay lang sa mundong ito. Pero dahil naligtas tayo, ang ating buhay na ginagampanan, sabi nga ni Apostol Pablo, ang kinabubuhay ko ngayon hindi lamang sa akin kundi para kay Kristo. No? Kaya hindi tayo kilala ng mundong ito bilang mga Kristiyano, yung sanlibutang ito. Kaya gaya ng napag-aralan namin kagabi sa mga kabataan, so binigyan din ako ng chance na makapagturo sa mga kabataan, yung pinakapamagat namin kagabi ay yung Kristiyano ay nahantulad ng isang manlalakbay sa mundong ito. Manlalakbay. Sa mga Israelita, doon mula sa paglabas sa Egypt na pagkaalipin, ay isang manlalakbay papunta sa Kanaan na pangako ng Diyos. Kaya habang naglalakbay sila, sa loob ng halos milyon na dami nila, di ba? Sa milyon. No? Dahil sa pagtawid nila doon, sabi nga 600,000 na mga kalalakihan, hindi kasama yung mga babae, hindi kasama ang mga kabataan. So kung idagdag natin yan, mas marami. Kaya kung ipagpalagay, sabi nga sa pag-aaral na halos na sa 2 million. Ngayon habang naglalakbay sila papuntang Kanaan, gaano kaya kahaba ang kanilang linya? Yung line. Gaano kaya kahaba? Mula dito hanggang 13? Ano sa tingin nyo? Mahaba, di ba? O hanggang 14? Mas mahaba pa. Mahaba. Kaya, yung mga nasa una, sila yung mga malalakas. Yung nasa huli, yung mga mahihina. Kaya minsan, pinapatay sila ng mga malakita. Ilang beses na po natin na pag-aaralan. Kaya sa ating bilang mga Kristiyano na manlalakbay din, minsan, habang naglalakad ka, maraming problema sa buhay bilang Kristiyano. May mga nakasabit, no? Mayroon minsan nakalingon ka, puro problema. Kaya marami sa kanila doon hindi nakatawid sa lupang pangako. Bakit? Bilang mga Israelita, puno sila ng pagreklamo din sa Diyos. Sa pamagitan nila Moises, doon sila nagrereklamo, pero sa Diyos sila nagrereklamo. Kaya pagkatapos na maligtas, bilang mga Kristiyano, pwede rin tayo maging tulad sa kanila. Yung kaligtasan, yung pagtawid nila doon sa Egypt, sa dagat na pula, yung pagligtas ng Diyos sa kanila, yun yung kumakatawan sa atin na naging alipin sila noon, naging alipin din tayo sa kasalanan. Yung naligtas sila doon sa Egypt, kinuha sila ng Diyos, kinuha din tayo ng Diyos sa pagka-alipin sa mundong ito. Kaya, kumakatawan sa atin na tayo ay nakatanggap ng tunay na kaligtasan. So, pagkatapos ng maligtas, hindi sapat yung kumbaga, doon na lang natagtatapos. Kailangan nating alamin pa ang ibang mga kalooban ng Diyos. Kaya, sa ating mga Kristiyano, hindi tayo kilala ng mundong ito. Yung mga tao na mga kaibigan kakilala natin, hindi nila ito alam. Tayo lang nakakaalam. Diba? Baka rin ngayong umaga, may isa sa inyo, baka may nakarinig ng, saan ka naman pupunta? Sa simbahan. Lalampas na kayo yan sa langit. Di ba? Tapos ano pa? Maraming mga inalipusta na dinadaanan natin habang tayo nabubuhay. Kaya,
Kung hindi natin ito alam, so maaring ang sanlibutan ito mapapasa atin, no? Mapasa atin. Tingnan natin sa aklat po ng Ikalawang Korinto chapter 6 verse 9. Ikalawang Korinto chapter 6 verse 9, bilang hindi kilala, ngunit kilala, sabi dito. Basahin ko po, waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala. Tulad ng naghihinalo at nalilito kami, ay buhay, gaya ng mga pinarusahan, subalit hindi namamatay. So, para po tayong mga brothers and sisters, no, mga Kristiyano, hindi tayo kilala ng mundong ito. Ngunit ang Kristiyano ay kilala sa harap ng Diyos. Mga taong nasa paligid natin, hindi tayo kilala bilang mananampalataya. Pero ang Diyos lang ang nakakilala sa atin. Kaya sa Diyos tayo tumingin, sa Diyos tayo laging umarap, at sa Diyos nating lahat ng ating pananampalataya sa Kanya nating sa Diyos tayo tumingin, hindi sa tao. Kasi kung sa tao tayo tumingin, doon ngayon makabase ang ating pananampalataya. Dito sa aklat ng John chapter 14, verse 17, makita din po natin dito. John chapter 14, verse 17. Basahin ko rin po. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nito nakikita o makita man. Siya ay nakilala ninyo sapagkat siya ay nanatiling kasama ninyo at siya ay mapasa inyo. So, hindi ito kaya tanggapin ng mundong ito. Bakit? Hindi kasi sila kung narinig nyo kanina, yung inyong Bible verse, no? Ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mga dayuhan, manlalakbay, hindi tayo taga rito. Kaya kung hindi tayo taga rito bilang manlalakbay, hindi natin kabisado kung ano yung buhay sa mundong ito. Yung makalangit. Sa John chapter 15 verse 19 din po, check rin po sa Biblia, magkasunod lang po yan, John 15 verse 19. Alam niyo po, kapag tayo po ay naligtas at mayroon tayong banal na espiritu nagbibigay ng pangunawa sa atin, madali po natin itong maintindihan ng lahat ng ating mga binabasa. Tingnan niyo po, verse 19, kung kayo'y taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan. O, taga saan po tayo? Taga sanlibutan o makalangit? Makalangit. Pero kung taga sanlibutan tayo, iibigin daw tayo. Ibig sabihin, magkumpare, magkadikit, magkasama sa hirap at buhay, sa tungitan, sa inuman, saan pa? Sa madyungan, sa maritisan, di ba? Pero sabi dito, kayo taga sanlibutan, na parang sa Kanya. Ngunit, dahil kayo'y hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan. Galing tayo sa mundong ito, pinili tayo ng Diyos. Kaya, napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kung maintindihan natin ito, kung kahit gaano pa kadikit ang magkakaibigan, pero kung ligtas ka, born again ka, so nakadikit ka sa Kanya, pero yung purpose doon, yung Kanyang kaluluwa dapat maligtas. Yung hangad mo na siya ay magkaroon din ng kaligtasan na katulad mo, yun ang purpose kung bakit maaring magkadikit ka. No? Kaya kung hindi hangad mo na maligtas siya, ay magiging kaibigan mo siya, at kung ano ang kanyang paraan ng kanyang buhay sa mundong ito, ma-adapt mo iyon, makuha mo iyon. Kaya nga, ang mga may kaugnayan kay Kristo, no, na patuloy nakasunod sa Kanya, ay nakakakuha ng magandang pangalan. No? Kaya nga sabi doon sa Pilipos 2:20, di ba? Ako'y pinako. No? Ako'y pinako kay Kristo. Ako'y pinako, nakadikit ka doon kay Kristo. So kapag nakapako ka, hindi ka basta maalis-alis, di ba? So yun yung
testimony ni Apostol Pablo. Kaya tinawag ni Jesus ang 12 na disciple, no? Malapit sa kanya sino Pedro, Juan at Santiago, pero yung pangalan ng tatlong ito ng mga alagad, no, nakatala lagi sa aklat ng 4 na ebanghelyo. John, Mateo, Marcos, Lucas at iba pang mga aklat na pakarami pa. Kaya nagkaroon sila ng mas magandang pangalan sa Panginoon. At ang unang naging martir sa kanila ay si Santiago. Napugutan ng ulo, di ba? Pero sina Pedro at Juan, sila ay may malaking gampanin sa ebanghelyo o sa simbahan. Kaya maraming mga Kristiyano din ang mga nagsakripisyo sa Panginoon, para sa Panginoon, sa ebanghelyo, sa simbahan, ng mga unang panahon. So, maari sa patuloy nating buhay Kristiyano, sa panahon natin ngayon, maari din nating makamit na maging mabuting pangalan sa harap ng Panginoon. No? Magamit tayo doon sa ebanghelyo, sa mga gawain sa simbahan, lahat yan. No? Hindi lang sila ang nakasulat sa kasaysayan ng simbahan, maging tayo din naman. No? Kaya upang magkaroon tayo ng magandang pangalan, kailangan nating marinig lagi yung salita ng Diyos upang maging matalino, upang maging matatag. O, tingnan natin doon sa aklat ng Ecclesiastes. Balikan natin verse 5. Chapter 7, verse 5. Ecclesiastes, chapter 7, verse 5. Basahin ko po. Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig sa awit ng mga hangal. Mabuting pakinggan daw po yung saway ng marurunong. No? Halimbawa, para yung mga kabataan lumaki, ang mga bata, kailangan silang makinig ng aral o pagsaway ng kanilang mga magulang para ikakatuwid nila. Kasi yun ang ating alam. Nakikita natin kasi kumbaga, bilang mga magulang, nalalaman natin yung tama at mali. Sabi nga doon sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 9 to 10, kapag nabasa yun yun, no? Dinidisiplina tayo ng ating mga magulang ng ayon sa kanilang nalalaman. Pero 'di ba? Way 'yun, maging way para yan ma-guide sila sa Panginoon sa verse 10. Mas lalo sa Panginoon Ama ng Espiritu. No? Kaya gayong ang mga bata, kapag nakakamit nila ang mahalaga o yung mahalagang aral sa harap ng Diyos, gayong mga bata ay maaring magkaroon sila ng magandang pangalan at magamit sila ng Diyos tulad ni Timoteo, di ba? Sa aklat ng 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ano po sabi doon, no? Check niyo po. I-check niyo po sa 2 Timoteo chapter 3 verse 15. 2 Timoteo chapter 3 verse 15. Babasahin ko po, check niyo po sa Biblia. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, bata pa siya. Mula pagkabata. No? So, kung mula sa pagkabata, sinong tinutukoy nito nung bata pa siya? Sino ang nag-guide, nag-alalay sa kanyang pananampalataya? Doon sa chapter 1 po, atras ng kunti, chapter 1 ng 2 Timoteo verse 5. Sabi din na Apostol Pablo dito kay Timoteo. 2 Timoteo chapter 1 verse 5, naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya, isang pananampalataya ng unang nabuhay kay Loida na inyong lola at kay Eunice na inyong ina. At ngayon, ako'y nakakatiyak ay namamalagi sa iyo. So, makita natin dito yung pananampalataya ng mag-ina at namana ito ng kanyang apo, yung anak na si Timoteo. So, ibig sabihin, bilang mga magulang, para matuto yung ating mga anak, kailangan natin silang i-guide din. So, sa totoo lang, hindi lang para sa atin na ating pananampalataya ang ating iniingatan, kundi mayroong mga kasunod na henerasyon. Kasi
susundan nila ang yapak ng ating pananampalataya. Susundan nila tulad ni Timoteo. Kaya may mga ginagamit. Makita natin dito, isang magandang pangalan din si Timoteo. Sino pa? Si Eunice, ang kanyang ina. Si Loida na ang kanyang lula. Naging maganda ang kanilang pangalan. Mabuting pangalan. Kaya sa verse, sa Ecclesiastes chapter 7, verse 8, makita din natin dito. So, balikan din po natin. Ecclesiastes chapter 7, verse 8. Sabi po, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang tiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Dito sa verse 8, ang wakas ay isang bagay na mas mabuti kaysa simula. Kaya ang kahulugan nito, na ang wakas ay dapat mas mahusay, mabuti kaysa simula. May mga taong magaling sa simula na proseso sa kanilang Christian life, sa lahat ng bagay, pero sa bandang huli, ano po ang nangyari? Hindi naging maayos. May ilang mga taong hindi nakatapos ng maayos ang kanilang pananampalataya. Para magkaroon tayo ng magandang pangalan, kailangan nating matapos o tapusin hanggang sa ating wakas, rapture, o kung tayo man mauna sa rapture. Anong ibig sabihin? Malay mo, wala na tayo, di ba? Hindi pa dumating ang rapture, mauna na yung rapture sa atin. Kaya mali yung mga kasabihan ng mga tao sa panahon natin ngayon na sana, kung mabait ka, di ba, kunin ka na ni Lord. No, wag ka magpakabait kasi baka kunin ka. Yung mga kabaliktaran nila, wala sila kasing idea. Kaya, upang magkaroon tayo ng magandang pangalan, kailangan nating maging matyaga sa espiritu. Matyaga. Kung kabaliktaran nito, mapagmataas, ay hindi natin ito makayang matiis. No? Kaya sinasabi doon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 7 verse 8. No? Sino pa ba yung mga sikat na kilala na naging ang kanilang pangalan ay nakatala at naging mabuti? O doon sa aklat ng Roma, tingnan natin. Aklat ng Roma chapter 16. Roma chapter 16 verse 3 at 4. 16 verse, Roma chapter 16 verse 3 to 4. Basahin ko po, check niyo po sa Biblia, itong mabuting pangalan. Batiin ninyo si Priscilla at si Aquila, na aking mga kamanggagawa kay Kristo Jesus, na ipinain ang kanilang liig para sa aking buhay. Sa kanila, hindi lamang ako nagpapasalamat, kundi pati ang lahat ng mga iglesia ng mga Hintil. Yung mga naligtas na mga Kristiyanong hindi Hudyo, nagpapasalamat din sila. Kasi nga, kung makita natin dito, kamanggagawa ni Kristo. Hindi kamanggagawa ng tao. Hindi kamanggagawa ng mga pastor, evangelist, kundi kay Kristo. Tapos sa verse 4, anong ginawa nila? Ipinain ang kanilang liig. Kumbaga, hanggang kamatayan. Yung buhay nila, kanilang itinalaga sa simbahan. Hindi naman ibig sabihin na araw-araw doon ka na mamuhay sa simbahan. Ibig sabihin po, kumbaga sa mga gawain, nandun tayo. Hindi tayo laging absent, di ba? Present lagi. Kaya sina Priscilla Aquila, itong mag-asawang ito, namuhay silang tunay na mayroong katapatan sa Panginoon, sa Ebanghelyo, sa church, o sa simbahan na sinasabi. Kaya sa panahon ng sinaunang iglesia, naalala ni Apostol Pablo na pinasasalamatan sila sa lahat ng mga simbahan ng mga Hintil. Nagkaroon sila kasing magandang pangalan sa Panginoon. No? Verse 6, tingnan din po natin. Roma 16 verse 6. Verse 6,
Batiin ninyo si Maria na lubhang maraming nagawa para sa iyo. No? Nagpagal siya ng husto para sa Ebanghelyo. Verse 12, batiin ninyo. Ano pong nabanggit kanina? Roma 16, verse 6. Hindi ba 16 nabanggit? O, 6. Verse 12, batiin ninyo si Tripina at si Tripusa. Ang hirap namang basahin. Nakamanggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. So, hindi po ito contest, baka paramihan ng gawa. Hindi po. No? Kaya binabati ng mga lahat ng mga iglesia mula noon, maaring nangyari sa kanila. So, kumbaga marami ng mga panahon na lumipas. Kaya sabi nila, batiin ninyo. Pero ilang taon na po nasulat ang itong Old Testament? 200 years, 2,000 years sa panahon natin ngayon. Kaya mula noon, pinapangaral ni Apostol Pablo, hanggang ngayon, pinapangaral natin. So, sila yung mga nakatalagang pangalan na naging maayos sa Biblia. So, hindi lang sa kanila ito, maging para din sa atin. Ano po yung dapat natin gawin bilang mga Kristiyano sa ating iglesia sa panahon natin ngayon, sa church? O di gumawa tayo ng magandang pangalan. Hindi po yung pangunahan natin, yung mga namumuno, hindi pong ibig sabihin nun. Kumbaga, sumunod lang tayo. Sumunod. Kaya yung binabati, ibig sabihin, isa din tayo sa pagbati sa kanila. Makikita natin ang kanilang pananampalataya. Manggagawa ng Panginoon. Manggagawa ng Panginoon. Ito po yung paglilingkod sa Diyos. Sa totoo lang, kung ating masuri yung pananampalataya ng mga taong dakila sa ngayon, gumagawa sila ng mabuti. Gumagawa sila ng mabuti para saan? Para sa mga tao, para sa Diyos din daw. Di ba lalo ngayon, malapit ng eleksyon ng barangay, anong ginagawa ng ating mga kabarangay na tumatakbo ng konsihal at mga kapitan? Ano pong ginagawa nila ngayon? Maging mabuti. Pero pagkatapos ng eleksyon, di ba? Kaya doon sa Caloocan, nagkaroon ng eleksyon dati, nandun pa ako, mayroon akong nakitang slogan. No? Ang pangalan kasi ng mayor, doon, tatakbo ng mayor, si Uka Malapitan. Ang pilido niya, Malapitan. Kaya tuwang-tuwa yung mga tao, madali siyang malapitan. No? Madali siyang malapitan. Kasi nga, pilido pa lang malapitan na. Pero mayroong slogan ako nakita na madaling lapitan pero mahirap hanapin. Kasi nga tuwing araw ng eleksyon madaling malapitan pero tapos ang eleksyon mahirap nang hanapin. So yung mga tao sa panahon natin ngayon ginagawa iyon. Kasi nga para daw sa tao at sa Diyos. O kala nila makakuha sila ng magandang pagpapala sa langit. Sa atin, iba. Sa atin, iba. Pagkatapos nating maligtas, doon tayo dapat gumawa ng magbuti kasi may connection tayo sa Diyos. Kaya nga, mabuting pangalan. Pero kung hindi tayo ligtas, hindi tayo born again, kahit anong gawa nating mabuti, wala itong connection sa Diyos. Alam natin yan. Sa Bible Seminar, mula 1 session hanggang 4, pinapakita sa atin, kahit anong gawa nating mabuti ay para sa Diyos, ay ito ay parang maruming basahan lamang sa Kanya. Kasi nga, wala tayong connection sa Kanya. Para bang isang kumpanya, nagtatrabaho ka, no? Nagtatrabaho ka, pero hindi ka naman empleyado doon. Hindi kayo kilala ng kumpanya. Di ba? Basta magtrabaho ako dito kahit hindi ko kilala. Pwede ba yun? Kaya nga mga taong mananampalataya daw, pinangakuan sila ng pinangakuan, pero wala naman talagang totoo. Parang isang kumpanya, nagtatrabaho sila,
pero pinangakuan ng sahod. Pero paglipas ng ilang buwan, wala pa rin sahod. Wala pa rin sila natatanggap. Sige, tagtrabaho ka pa rin ba? Di ba hindi na? Hindi ka na dapat magtrabaho kung wala kang sahod. Pinangakuan ka lang. Ganon din yan sa church. Kahit hindi nakatanggap ng tunay na kaligtasan, biyaya, o tunay na natanggap ang born again, pero patuloy sila doon para bang pinangakuan ng sahod at hindi nakakatanggap. Pinagmalaki pa nila yan. Pinagtanggol pa nila yan. Kaya hindi nila kasi alam. Kumbaga bulag sila sa katotohanan. Isa pa, sino pa yung mga pangalan na mabuti? Sa unang Korinto, chapter 16, verse 15. 15. Unang Korinto, chapter 16, verse 15, basahin ko rin po. Mga kapatid, ngayon nakikiusap ako sa inyo, nalalaman ninyo na ang sambayanan ni Estepanas ang mga unang bunga ng Akaya at kanilang itinalaga ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga banal. Mga kapatid, kilala ninyo ito? Sa sambayanan ni Estepanas. So, sa verse 18, tingnan din po natin. Verse 18, sapagkat pinangginhawan nila ang aking espiritu at ang sa inyo, kaya magbigay kayo ng pagkakilala sa gayong mga tao. Si Estepanas, ang pamilya ni Estepanas ay nakakuha ng magandang pangalan sa Panginoon. Kaya makita natin sa verse 18, pinaginhawa nila ang aking espiritu at sa inyong, ito po yung espiritu ng Diyos. No? Kaya ang ilang mga banal sa simbahan ay napagpapaginhawa sa puso ng Panginoon kapag mayroon ganito. Kaya ang ilang mga born-again Christian na nagbibigay kaaliwan at lakas sa mga kapatiran, ito po yung nagpagbibigay tayo gaginhawaan sa Panginoon. Tingnan nyo doon sa aklat ng Daniel chapter 12 verse 2, di ba? Ang magpapanumbalik, no? Nagdiningning ang ating gantimpala sa Hebreo. Tapos, di ba, doon sa Hebreo, nagpapanumbalik, no? So, kung ating makita doon, ay nagniningning na parang mga bituin ang isang Kristiyano. Sa Hebreo chapter 10 verse 24 din, sinasabi doon na, check na lang po natin, tingnan natin para sigurado tayo. Hebreo chapter 10 verse 24. Sige po, kayo ang magbasa. Verse 24. 1, 2, 3. Okay, bilang mga nauna at bilang mga malalim na ang pagkaunawa, so tayong binibigyan. Kahit hindi tayo leader o wala tayong ministry sa church, pero kung may naalala tayo na nangihina, so at kung tayo ang nakaalala nito, tayo na mismong gumawa ng gigisingin sila. No, kailan natin ginigising? Sa araw ng linggo, 9:00 ng umaga, yan ba yung panggising natin? Anong oras natin gisingin? Mga Sabado pa lang. Sabado, Biyernes, pero kung linggo ng umaga, gisingin mo siya, ay baka mamaya siya pa nauna sa yung gisingin ka. No? So, yun ang paggawa ng magandang pangalan. Magkaroon sila ng magandang pangalan. Kaya, ang ganitong mga tao, ganitong mga born-again Christian, so mayroong hinahanda ang Panginoon ng pagpapala magpakailanman. So tulad ng mga sinasabi natin, ikumpara natin yung dating buhay, yung mga tao sa mundo sa labas, tayo, iba tayo. Alam niyo po ba doon sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, mayroon doong sinabi, gaya ng nasusulat daw, no? Ang mga bagay na hindi nakikita, na hindi narinig ng tainga, ni hindi sumagi sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ibig sabihin, yung inihanda ng Diyos
para sa kanyang mga minamahal na mga anak, ay hindi man lang sumagi sa ating puso at isipan ang mga bagay na inihanda niya. Anong ibig sabihin? Kung ang ating isip ay abot sa buong mundo na kung anong yaman ng mundong ito, naabot natin yun sa ating isipan. Pero yung inihanda ng Diyos sa atin, hindi nasagi sa isip, sa puso, sa tainga, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin, kapag gumagawa tayo ng mabuting pangalan sa harap ng Panginoon. Gaya ng sinabi doon sa aklat ng Hebreo chapter 10 verse 24, Daniel chapter 12 verse 3. Diba? Kaya ang mga inihanda ng Panginoon para sa atin, ang isang mundo na walang hanggang, kumbaga, perpekto at malawak na mundo, hindi man lang nasagi sa ating isipan. Kaya ang mga tao sa mundong ito, ikumpara natin, kung naghahangad sila ng yaman, sa mundong ito, nagigising sila ng wala sa tamang oras, hindi tamang pagtulog para sila ay makamit nila iyon. Pero kaso hanggang dito lang, tayo ang ating dapat hinahangad na makamit. No? Magising din tayo ng maaga sa araw ng Panginoon, pumunta ng mas maaga para sa Panginoon, dahil hindi sa mundong ito nakalaan ang ating pagpapala. Okay, minsan mayroon din pagpapalang pisikal kasi nga ginagamit tayo ng Panginoon. Pero mas malaki ang inahanda niya para doon sa walang hanggang langit. Kaya minsan sa akin isipan lang, sa isip ko lang, ito yung aking opinion. Kapag nakita ko sa video clips, yung mundo nga napakaliit, di ba? Nasisinagan ng, tawag nito, telescope. Di ba nambaliit lang yung mundo natin? Naisip ko, habang nasisinagan, nasaan yung dulo ng mundo? Nasaan yung dulo? Left and right. West, ano tawag ito? Sa west, ano pa? Sa kahalahilaga. Kumbaga sa apat na sulok ng mundo, nasaan yung dulo? Doon ko naunawaan na ang Diyos pala ay nasa walang hanggan. Kaya ang mga tunay na Kristiyano magmamana nung kung ano ang mayroon ng Diyos, yun ang ibibigay sa kanila. Kaya minsan sa mga kapatiran doon sa mga youth sa amin, kung gusto yung pagpapala, sabi nga doon, okay, ano ba yung pagpapala na ibigay sa atin ng Diyos? Bibigyan niya tayo ng lunsod. Bawat isa sa atin, lunsod. Ano yung lunsod? City. Hindi ko sure kung sa ating panahon ng Millennium Kingdom, di ba? Bibigyan tayo lunsod. O pagharap natin doon sa langit, bibigyan tayo ng lunsod. Ngayon, kung naghahangad tayo ng mga lunsod, anong lunsod ang gusto nyo? Anong city ang gusto nyo? Kasi di ba yung mga kapitan, naghahangad sila, kailangan ako maging barangay kapitan dito, babaguhin ko. Kung paano babaguhin ang barangay. Di ba? Yung pala, kung paano nilang So, mahirap lang magsalita, di ba? Baka mayroon dito tumatakbo na barangay. No? Patay tayo nito. Okay. Ngayon, kung tayo bibigyan ng lunsod, anong gusto niyong lunsod? 13? Pwede na rin yun. 14? Kaya sabi ng isang brother doon sa amin, ako ayaw ko sa anggat kasi ang pangit ng anggat. Ang anggat kasi, sa totoo lang, angat. Pero hindi po angat, pababa. Kaya marami po doong mga truck sa amin na tinatawag yung crash. Yung crash yun? Yung gilingan ng bato. Kaya nagka-sinus, hindi na nga makuha yung sinus ko. Kaya sa walikabok. Kaya ang kalsada doon sa Bulacan, alam niyo po, puro lubak-lubak. Kaya masarap nga suggest sa kanila eh. Hindi dapat Bulacan ang pangalan nito. Lubakan. Lubakan dapat. Kaya sabi ko, huwag yung parinig kay gobernador ano yan, yung artista. Patay kayo dyan. Lubakan ha. So sa totoo lang, bakit napunta tayo doon? Sa ano bang pinagsimulan natin? Okay. Mas sa verse 5, sabi doon, Ecclesiastes chapter 7 verse 5. Mas mabuti ang makinig sa saway ng pantas kaysa makinig ng awit ng mga hangal. O, ating pamakita dito.
Kinakailangan natin na may tainga at puso upang makarinig ng saway ng marurunong. No? Sabi nga doon sa Aklat ng Kawikaan, kapag nabasa niyo po, alam ko sa chapter 4, no? Kawikaan, ang matuwid ay may taingang nakikinig. Ang matuwid, no? Pero kapag ang masama ay walang taingang naririnig. So, sa atin, sabi nga dito, mas mabuti daw yung nakarinig ng saway. Ibig sabihin, ang saway, ang tanda ng pagmamahal. Sa mga magulang, alam natin yan. Anong gusto nyo? Yung nakikinig yung anak nyo sa saway nyo? O tatalikuran kayo habang nagsasalita kayo? Di ba? Parang masarap hangirin agad, di ba? Kapag tatalikuran ka. So, kaya nabubuhay tayo na mayroong pandinig. No? Sa panahon natin ngayon, maraming tao na namumuhay na kumbaga makasarili, kumbaga hindi nila napakinggan. Pero marami ding tao na ayaw nilang sawayin. No? Kaya sa mga Kristiyano, madali natin itong maunawaan, maintindihan na ang pagsuway ay yung pagsaway para po yan sa ikakabuti natin. Ang Biblia, ibinigay ng Diyos ito para hindi magiging para po sa hindi mananampalataya. Ang Biblia po, hindi ito binigay para maging banal. Na maging tawag nito, tingnan nyo yung nangyari sa mga Skriba at Parisiyo. Ginamit lang nila itong Biblia para maging matuwid sa kanilang sariling paningin. Pero bilang mga Kristiyano, ang Biblia, naligtas na tayo, ito dapat ay ginagamit natin sa buhay Kristiyano para maging banal, maging matuwid. Kaya makinig sa mga matalino tinuturo sa atin. Kaya yung nakikinig ng saway, sila yung po yung mga matatalino. No? Tayong mga naligtas, kailangan nating maging malapit sa salita sa Diyos araw-araw kaysa ano pa mang iba. No? Tingnan din natin po sa aklat ng Awit 94, verse 12. Awit 94, verse 12. Sabi ni David, verse 12. 94, verse 12. O Panginoon, mapalad ang tao na inyong sinusupil at tinuturuan ng inyong kautusan. Tinuturuan ng inyong kautusan. Mahal tayo ng Panginoon bilang mga Kristiyano. Ang lahat ng tao, mahal din ng Diyos. Kaso, dumaan dapat sila sa proseso ng pagliligtas. Kasi kung hindi, kabaliktaran ang mangyari sa kanila. Kaya sa ating mga Kristiyano, bilang anak, tinuturuan tayo sa pamamagitan ng pagsaway o disiplina. Dahil ang Panginoon, kapag nakikita niya na mali yung ating tinatahak o yung landas, ay sinasaway tayo. Yeah? So tingnan din natin ang nangyari doon sa iglesia ng sa aklat ng Revelation, no? Mayroon dong sinaway ang Panginoon sa pamamagitan ni John Apostol. Revelation chapter 2. Revelation chapter 2, verse 8 to 9. Revelation chapter 2, verse 8 to 9. Babasahin ko po. At sa anghel ng iglesia ng Smyrna ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli, namatay at muling nabuhay. Verse 9, alam ko ang iyong kapighatian at ang inyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang mapanirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. Verse 10, sabay-sabay, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin, na malapit nang ikulong ang diablo ang ilan sa inyo, upang kayo'y masubok at mapagkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Sa verse 10, ang makuha natin dito, sa bandang baba, maging tapat hanggang sa kamatayan.
Mga Kristiyano, maging tapat tayo. Kasi sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, ang mundo ay napasama ng pasama. Kaya sabi ng Diyos dito sa panahon ng mga taga-iglesia ng Smyrna, ay nakakaranas sila ng mga kapighatian, kahirapan. Ito'y tinutukoy din ito sa ating nilalapit na kapighatian. 7 years tribulation, tapos pagkatapos, itong pong kahirapan na ito. Hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, maging tapat tayo. Kaya, mga brothers and sisters, doon sa Smyrna Church, nabubuhay sila sa ilalim ng kahirapan. Kaya tayo naman ng mga Kristiyano, so kahit nahirapan tayo, sana hindi mawala yung maging tapat natin sa Diyos. Sa verse 9, sinasabi dito na tinutukoy yung kahirapan. Kaya ang buhay mananampalataya, pagkatapos ng kaligtasan, hindi lang nagtatapos. No? Hindi lang nagtatapos sa maikli nating paglilingkod sa Diyos, kundi hanggang sa second coming, hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya pag dumarating sa puntong ito, minsan ang ating pananampalataya nangihina. Kaya sa chapter 3, verse 15 ng Revelation pa rin, sinasabi dito, Revelation chapter 3, verse 15, alam ko ang inyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. So anong ibig pong sabihin? Mga brothers and sisters, alin ang gusto ninyong piliin? Sa verse 15, malamig o mainit? Sa Christian life, dapat maging mainit tayo na parang umuusok ang ebanghelyo sa atin, nga nag-aapoy, para ito ay mabilis ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya kapag dumating sa punto naman na ng lalamig, no? So wag niyo pong sarilihinin lang. So may mga brothers and sisters tayo na leaders, pastor, so kailangan natin agad ipakonsulta. 'Di ba ganun lang din po pagharap natin kung tayo may sakit? 'Di ba? Pag nakaramdam tayo ng sakit, saan tayo pumupunta? 'Di ba? Nagpa-konsulta tayo sa doktor para malaman natin. Hindi ka pwede punta ka ba sa, halimbawa, sumasakit ang iyong tiyan. Ano po yung puntahan mo? Albularyo? Lalawayan ka lang yan, luya-luya lang yan. Luya, patayuin yung itlog. Oh, bayad ka. Pag ano po sa doktor, no, yun po yung tamang proseso. Tayo mga Kristiyano, saan? Pag nanghihirapan tayo, saan tayo pupunta? Kay mayor? Kay kapitan? Papagalitan ka ni kapitan doon. Kasi, pasimba-simba ka pa kasi, hindi naman pala nakakatulong sa inyo. O, ganun. Saan po dapat ikonsulta? Sa spiritual na advisor. No? Kaya sinasabi po doon sa Revelation chapter 3, verse 19, sinasabi din po, 19, ang lahat ng aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw ay magsikap at magsisi. Maging tapat tayo ng buong pusong pagsisisi. Kaya pagkatapos natin maligtas, dapat tayong mamuhay sa ating natitirang buhay, sa ating buhay. Ito ay napakahalagang paraan para sa Panginoon. Ito yung patuloy sa Ebanghelyo sa simbahan. Sa Ecclesiastes chapter 7 pa rin po, balikan natin ng konti. No? Balikan po natin konti, verse 5. Dito po, makita natin dito, mas mabuting pakinggan ang saway ng matalino. No? Makinig sa saway ng pantas. Yung spiritual na karunungan. Kaya, kung ating makikita bilang mga Kristiyano, no? Ang ating pananampalataya kapag nangihina, sinasabi nga sa Aklat ng Kawikaan, epektado ang ating kalusugan. Epektado ang ating kalusugan. So
So, tingnan din po natin sa aklat ng Proverbs, chapter 4, verse 7. Proverbs chapter 4, verse 7. Sige po, basahin ko po sa inyo. Proverbs 4:7. Ang pasimula ng karunungan ay ito. Kunin mo ang karunungan, sa lahat mong kukunin ay yung kunin mo ang unawa. Kukunin ay yung unawa. No? So, karunungan, pangunahing bagay ay makuha dapat natin ito. Kasi itong nagbibigay ng malawak ng pagkaunawa sa atin yung karunungan. Ito yung malagang bagay sa ating buhay Kristiyano. Kaya, kailangan nating ibigay ang mga bagay, oras o yung material na oras sa lahat para makamit natin yung karunungan ng Diyos sa iglesia ng Diyos. So, tumutukoy ito yung karunungan kay Jesus. Tayo naligtas sa pamagitan ni Jesus. No? Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 8, balikan natin ulit. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Makita dito, ang wakas ng isang bagay mas mabuti kaysa simula. So, sino sa aklat ng Biblia ang makikita natin na maganda sa unang pasimula, pero sa bandang huli ay hindi naging maayos? Nakita agad natin si Haring Solomon. Si Haring Saul, o nung una po. Siya ay isang taong mapagkumbaba at masunurin si Saul. So, dapat makilala niyo po yung sa aklat ng hari, mababasa niyo po. Maging masunurin. Ngunit sa kalaunan, nagwakas siya sa isang buhay na mapagmalaki at puno ng pagsuway, si Haring Saul. Kaya ang karaniwang bagay ng mga tao nga nakasulat sa Hebreo chapter 11 na pagdating sa pananampalataya, mayroon silang magandang wakas. Kaya nakasulat sa aklat ng pananampalataya sa Hebreo chapter 11. So, ang maganda din, nagsimula si Samson. Di ba? Maayos ang kanyang unang pananampalataya, maayos ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi maganda ang takbo ng kanyang buhay. Bakit? Binulag ang kanyang dalawang mata bilang resulta ng disiplina. Bakit? Dahil sa kasalanan. Naging maayos ang kanyang unang pasimula, pero sa bandang kalagitnaan, halos huling buhay niya, doon pa lang siya ng buong puso nagsisi. Kaya sa kalagitnaan ng kanyang buhay, matagal siyang nabilanggo. Natagal siya sa bilangguan. Pero sa bandang huli, nagsisi siya. Pero anong kapalit? Namatay siya. Kasi 100% siyang nagsisi. Sabi niya, kung sa Panginoon ang kanyang prayer, tingnan natin sa aklat ng Hukom, chapter 16. Hukom, chapter 16, verse 30. Verse 30. Hukom 16, verse 30. Sige po, check niyo po sa Biblia, babasahin ko po. Sinabi ni Samson, hayaan mong ako'y mamatay, nakasama ng mga Palistiyo. Ibinuhos niya ang kanyang buong lakas at ang bahay ay bumagsak sa mga pinuno at sa lahat ng mga taong nasa loob. Sa gayoy, ang mga namatay sa kanyang pinatay, sa kanyang pagkamatayan ay higit kaysa pinatay niya noong siya ay nabubuhay pa. Ibig sabihin, kung gumawa siya ng mabuti sa panahon ng unang-una, pero sa bandang huli nagsisi siya, bumalik sa Diyos, mas higit pa ang kanyang nagawang mabuti kaysa nung una. Ibig sabihin,
Marami siyang namatay. Itong pinagpapatay niya, ito yung kasalanan. Hindi niya hinayaan na siya idapuan ng kasalanan. Kaya pinagpapataya yung mga taong, yung baga, galit ang Diyos doon sa kanila. Ngayon din dito sa huli niya. Kaya itinaya niya ang kanyang buong buhay niya hanggang sa makuha niya lamang yung presensya ng Diyos o yung kalooban ng Diyos na masunod niya. Kaya sa bilangguan, ang kanyang pananampalataya naging ganap na naibalik. Pinahintulutan ito ng Diyos na maging martir siya. Kaya si Samson, isang taong mananampalataya na may magandang wakas din. Kumbaga, sa ating buhay Kristiyano, pwede natin makuha itong aral. Magsisi ka rin naman pala eh. Kaya lang, hanggang wakas pa. Pero bakit kinuha na siya ng Diyos? Para hindi na siya ulit makagawa ng kasalanan. Diba? Minsan kasi, kapag patuloy sa paggawa ng kasalanan, so minsan hindi na pinahintulutan ng Diyos. No? Maging alam niyo po, si Solomon, ay hindi siya na isulat sa aklat ng Hebreo, yung pagdating sa pananampalataya, no? Naging maganda ang pasimula ni Solomon, ngunit sa katapusan ng kanyang buhay ay naging masama. No, naging masama. Lumapit siya sa mga dayuhan, yung mga banyagang babae, kaya unti-unti siyang napalayo, no, ang kanyang puso sa Diyos. At hindi ito nagbago ang kanyang isip hanggang sa huli. So, lahat ng mga nag-aakit ng mga kasalanan, tulad kay Samson, si Delilah, di ba? Tapos, sino pa? Yung mga babaeng banyaga kay Samson, sila yung kumakatawan sa mundong ito na yung kasalanan, yung diablo na lumalapit. Kaya hindi sila nakakawala doon. Kaya ano nangyari sa kanya? So, hindi na isulat ang kanyang pangalan sa aklat ng Biblia. Kumbaga, kung makikita, mas mabuti ang wakas, no? Kaysa pasimula. So, tingnan natin doon sa 1 King chapter 11, verse 1 to 4. 1 to 4. So, salitan po tayo magbasa para mabilis po. Unang Hari, chapter 11, verse 1 hanggang 4. Verse 1, si Haring Solomon ay umibig sa maraming babaeng banyaga, sa anak ni Paraon, sa mga babaeng Moabita, Amonita, Adonita, Edesoniya, Hiteo. Verse 3, siya ay nagkaroon ng 700 asawa, 700, mga prinsesa, sinabing prinsesa, magaganda, at 300 asawang lingkod, at iniligaw ang kanyang mga asawa, ang kanyang puso. Alam niyo po, gaya na napapakinggan natin sa Bible Seminar, si Solomon, pwede po siya mag-asawa ng marami, pero sa kababayan niya lang, mga Israelita. Kumbaga, privilege nila yung bilang hari. Kaso ang problema, iba't ibang mga banyaga. Kahit gaano po yan kaganda, mga prinsesa po yan, pero sila po yung nagliligaw ng kanilang pananampalataya. Bakit binigyan si Solomon ng mga asawang mga prinsesa, mga bagaganda? Sa tingin ninyo, aasawahin ba ni Solomon yung mga pangit na mga iba't mga banyaga? Hindi. Kasi gumagamit ang diablo ng mga magagandang bagay nga na makikita sa ating paningin na panandalian lamang. Kaya yun ang paraan ng diablo para mailigaw. So sa panahon natin ngayon, marami tayong mga bali-balita na mananampalataya daw sa Biblia, tapos ang kanilang asawa, may 10, may naririnig ba kayo niyan?
Mayroon dalawa, tatlo. Tapos, yun daw yung nakikita nila sa Bible. Ginaya nila si Solomon. Sa atin, hindi po ganon. Kaya nga, dito sa atin, mahigpit sa atin, di ba? Bawal ang girlfriend, boyfriend. Kasi nga, ang boyfriend, girlfriend, hindi pa naman pag-aasawa yan, di ba? No? Kung maghanda ka na mag-asawa, sabihin mo ka agad. Walang girlfriend, boyfriend, kasal agad. Di ba? Yan ang kagandahan, kasal agad. Pero, siyempre, may preparation din naman. Baka sabihin kinindatan mo lang, ay kasal na din. Hindi po. Sa verse 9 to 10, sabi din po dito, kaya ang Panginoon ay galit kay Solomon, sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 ulit. Tingnan nyo, 2 ulit po siya ni-remind ng Diyos, pero hindi po siya nakinig. Verse 10, at siyang nag-utos sa kanya tungkol sa mga bagay na ito, na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos, ngunit hindi niya iningatan ang utos ng Panginoon. Alam niyo po, si Solomon, napakaganda ng kanyang simula. Napaganda ang kanyang simula. Kaso ang problema, sa wakas, hindi po maganda. Para bang ang nangyari, yung karirang patakbo, no? Ano bang, kumbaga, sa kanilang paglalakbay, no? Instead na dapat maglakad lang, ang kanyang ginawa ng isa, tumakbo ng mabilis. Ano pong mabilis dumating? Yung tumatakbo o yung dandahan lang? Alam niyo ba yung kwento ng pagong tsaka yung ano pa ba yun? Pagong ba o tipaklong? Uniho. Yan. Diba? Parang ganon. Pag mabilis ang tumakbo, may time ka na, may tendency na madapa ka, magpahinga ka. Tapos pagod ka pa. Paano kung hinihantay mo pa, hindi mo alam, nakatulog ka, lumampas na pala. Ganon din naman sa ating Christian life. Kahit smooth lang, pero dahan-dahan lang, pero dire-diretso. Si Solomon, ganon na nangyari sa kanya. Kumbaga, magbasa ako ng Biblia sa loob ng 1 buwan. Tapos ko na. Tapos pahinga ako ng 11 months. Parang ganon. 1 taon na natin pagbabasa, di ba? Basahin ko sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos, magpahinga ako ng 11 months. Hintayin ko sila. So lahat, hindi yan paramihan ng basa. Kasi araw-araw kasi may binibigay sa atin ng Diyos ng meditation. No? Kaya, sino pa yung hindi maganda yung pangalan? Sa 2 Timoteo chapter 4, verse 8, verse 10, di ba? Si Demas, iniwan niya yung sila Pablo at sumama sa doon sa sanlibutan. Sumama sa sanlibutan. So, maraming kahirapan bilang mga Kristiyano, pero dapat nating maisalang-alang yung pagsunod sa Diyos. Kaya, kung ating balikan doon sa aklat ating Ecclesiastes chapter 1, so may suri natin dito ng konti. Ang mabuting pangalan ay mas mabuti kaysa mamahaling pamahid at ang araw ng kamatayan kaysa araw ng kapanganakan. Ano ba yung kamatayan at kapanganakan? Ang kamatayan, bilang mga Kristiyano, nagtutungo siya sa Diyos, sa Panginoon. Mas mabuti. Kasi nga, tapos na ang kanyang misyon. Hindi na siya makagawa ng kasalanan. Nasa bahay na siya ng Panginoon. Sabi nga doon sa aklat ng 2 Korinto nga ba? So, tingnan ko din po. 2 Korinto, chapter 4 nga ba? Ikalawang Korinto, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 6. Basahin ko sa inyong verse 8. Verse 8, na-check ko po sa Biblia, Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 8. Kaya kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na papalayo sa katawan at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon. Papalayo na tayo sa ating katawan, pupunta sa tahanan ng Panginoon. Kaya mas mabuti daw po yung araw ng kamatayan kaysa kapanganakan.
Ibig sabihin, para sa mundong ito, masama at hindi maganda ang sitwasyon sa araw ng kamatayan ng tao. Pero sa ating mga Kristiyano, nagpahinga na po siya dahil pupunta na sa langit. Pero ang kapanganakan sa mundong ito, tuwang-tuwa yung mga tao. Natuwang-tuwa ang mga tao kasi nga may bagong silang sa mundong ito. Pero bakit sinasabi sa Biblia, ang kapanganakan ay sabi dito, hindi mabuti. Kasi nga, haharap na siya ngayon sa mundong makasalanan at masaklap doon kung hindi pa siya maligtas pagkatapos ng kamatayan. Nakuha niyo po? Kaya sinasabi dito ni Haring Solomon. Sa verse 2 naman, makita naman natin dito, mas mabuti ang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa bahay ng pagdiriwang. Ito po, na-experience ko ito minsan, hindi lang sa akin, kundi sa mga brothers and sisters. Mas gusto nila yung pagdiriwang. Kasiyahan, birthdayhan. Okay, hindi naman masama birthdayhan. Pero lang yung kalayawan, pero ano ang kapalit? Minsan kalungkutan, problema, pag uwi mo, may mga problema. Kaya minsan lang, mas maganda pa nga yung pantay lang di ba? Hindi malungkot, hindi masaya. Sa verse 3, mas mabuti ang kalungkutan kaysa tawanan. Sabi dito, sapagkat ang kalungkutan ng mukha sa puso ay masaya. Tayo ng mga Kristiyano, okay, mahirap mang buhay Kristiyano, malungkot tayo. Kasi nga, nakikita natin na ang mga taong hindi pa saved, mapupunta sa impyerno. Pero yung ating puso, mayroong hindi maipaliwanag na masaya. Bakit? Mayroon kasi tayong bukas. Mayroon tayong araw na hinaharap. Para bang yung ating mundong ito ay madilim. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kadiliman. Ang mga Kristiyano parang nasa ilalim ng kuweba. Alam mo kung kuweba? Parang nasa ilalim ng kuweba. Pero mayroon tayong nakikitang sinag ng butas na makikita natin. May malulusutan tayo. Kasi nakikita natin may rapture, may Diyos, may langit na naghihintay sa atin. Kung maikumpara natin sa mga taong hindi mananampalataya, madilim talaga. Wala silang nakitang sinag ng araw. Kaya yung makita natin yung sa ilalim ng kuweba, tayo, pero may nakita tayong maliit na sinag, pag palapit ng palapit tayo, palaki ng palaki, at paglabas natin, malaki pala siya. Hindi pala siya ganito lang kaliit. Nakuha niyo po? Okay, maliit ang sinag. Yung pala, pag binuksan mo doon, pag lumapit ka, malaki pala. Yun yung po naghihintay sa atin. Kaya, ang mabuting pangalan yung ating dapat hanapin. Kaya tayo yung mga naligtas sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Pagkatapos maligtas, kailangan nating magpatuloy, mabubuhay sa pamamagitan ng salita nga nakakunik sa mga napag-aralan natin. Kaya patuloy tayong matuto, makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng paulit-ulit ng pag-aaral. Ito ay napakahalaga. Kinakailangan natin ang mga bagay na ito upang tayo mamuhay na may pananampalataya. Last verse, basahin po natin sa 1 Peter chapter 4, verse 7 to 8. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 8. Okay po, basahin natin ng sabay-sabay. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 8. 1, 2, 3. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay malapit na, kaya't kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng maningas na pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng konting kasalanan. Konti o marami? Marami. Kaya kung marami kayong kasalanan, kahit galit ka sa Kanya, ibigin mo. Matatakip yung marami kang kasalanan. Di ba yung mga ganon, gagawa akong kasalanan, gagawa din ako mabuti para matakpan. Yung mga taong hindi mananampalataya, ganon, di ba? Pero sa atin, ganon. Walang kinalaman sa Diyos yun sa kanila. Sa atin, ito may kinalaman. Pero alam naman ng Diyos yan, kung ang iyong puso ay may maningas talaga na pag-ibig. No?
Kasi ang Panginoon ay malapit na. Alam po ba ninyo, tayo'y nabubuhay sa panahon ng malapit ng pagdating ni Jesus Christ. Nasa panahon natin ngayon. Kaya kailangan nating magmahalan sa pangalan ng Panginoon. Kaya dapat tayong magpatuloy sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, no? Nawawalang kaluluwa, naliligaw na landas. At dapat din tayong manatili sa iglesia, sa simbahan ng Diyos, hindi po sa INC ha. Sa Biblia po, iglesia, church po yan. No? Sa katawan ni Kristo, yung simbahan, hanggang saan po? 5 years lang? 2 years? Hanggang sa wakas ang kanyang pagdating. At ang ating buhay pananampalataya ay dapat tumayong matatag. Dahil sa salita dapat ng Diyos. Gamit ang salita ng Diyos. Kaya kailangan nating mamuhay sa ating natitirang buhay, kumbaga yung ating bahagi ng ating buhay, ibigay natin para sa kaluwalhati ng ating Panginoon. Bubungahin din natin po yan. Bubungahin, may pangako ang Diyos. Sinasabi doon sa aklat ng Hebreo chapter 12. Isa na lang po, check po natin. Hebreo chapter 12. Sa verse 14, makita po natin, sige po, basahin natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng kabanalan na kung wala ito, walang sino mang makakita sa Panginoon. So, lahat ng mga ito, may pangako ang Panginoon. May pangako. So, Revelation chapter 22 verse 12, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala sa lahat ng kanyang mga ginawa. Siya yung huli, siya yung una, siya ang alpha, siya ang omega, verse 11. So, wag na maging, kumbaga, ang ating pagsikripisyo, paghihirap dito, hindi ito na sinasabi na walang halaga o walang kabuluhan. Ito po ay mayroong bukas na may darating. Kumbaga, bilang mga Kristiyano, walang exempted po pagdating sa problema. Lahat po tayo nakakaranas, pero ang kaibahan dito, mayroon tayong Diyos na buhay, hindi tulog. Lagi ko pong sinasabi kapag sa mga brothers and sisters, kapag ako nagtuturo, no, ang Diyos po ay hindi natutulog. Hindi katulad siyang sinasabi na ang Diyos ba ay natutulog? Yung kanta, di ba? Sa atin hindi po. Kaya paano tayo makakatulong? So, sa Ebanghelyo, sa gawain sa church, so makiisa tayo at makibahagi sa lahat ng mga namumuno, sa leaders, pastor. So tulungan po ninyo. So alam ko po, malago na kayo dito ikumpara sa ibang mga churches. Lalo sa amin, talagang kailangan pa namin, maraming matutunan sa Biblia para may apply sa sarili at sa mga brothers and sisters para lumago. Okay? Kung may mga tanong po, wala. So overtime na po siguro. Okay? So kung wala na pong mga tanong, tayo po ay magpasalamat sa Diyos sa pamagitan po ng panalangin. Diyos Ama na mahabagin na sa langit, muli kami Panginoon nagpapasalamat sa oras na ito yung pinagkaloob upang nakapag-aral ng inyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, labi po namin sinasabi na kami po ay lubos nagpapasalamat dahil sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sapagkat maraming tao sa mundong ito na hindi po nabigyan ng tunay na kaligtasan, subalit isa po kami sa inyong kinahapagan at binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos at makapasok sa inyong kaharian.
Panginoon, kung mayroon pa rin po na hindi nakaunawa ng tunay na biyaya at kaligtasan ng espiritual upang ma-born again, hiniling po namin na patuloy ninyong ingatan at panatilihin sa inyong simbahan upang sila man po ay makatagpo ng inyong katotohanan, salita ng Ebanghelyo upang sila po ay maligtas. Ingatan din po ninyo, Panginoon, lahat ng mga brothers and sisters nga nakaisa at nakibahagi sa lahat ng mga gawain sa Panginoon. Tulungan po ninyo sila kung paano nga ba sila makakatulong sa Ebanghelyo, lalong-lalo na sa pagliligtas ng mga kaluluwang nawawala. Ingatan din niyo, Panginoon, na kami ay magkakaisa sa aming pananampalataya hanggang po sa pagdating ninyo, at tulungan din niyo po lahat ng mga brothers and sisters na patuloy na nagsisikap na maipangaral ang kanilang pangaral ninyong salita hanggang sa makaabot ng kanilang makakaya. Naway palakasin po ninyo sila sa pamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po. Alam namin na maraming mga activities na dumarating sa aming mga churches sa iba't iba nga nakasulat po sa aming church news. Naway tulungan po ninyo lahat ng mga ngaral at lahat po ng mga brothers and sisters nga nakiisa at kay bahagi. Naway bigyan nyo kami ng pusong may pagnanais na sumunod sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ninyong anak si Kristo, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig.